Hi class, magandang araw. Ito ang ating demo para sa paggamit ng formula at functions. So tayo ay nasa MS Excel. Itong halimbawa natin ay sa Windows na version kung sakaling gusto nyo malaman. So zoom in tayo sa ating file. So itong file na to ay ibibigay ko rin sa inyo bilang halimbawa. Pero mapapansin nyo, may mga blanco dito. Total, yan, at meron mga naka-green. So yung mga naka-green ang inyong pupunan ng function actually. So i-edit nyo yung formula. Kaya naman, bilang halimbawa, gagawin natin yung ilan dito as demo. So, kung mapapansin nyo, ito ay isang financial report ng canteen noong first week ng February. So, ito yung mga sales. Ito yung benta sa unang araw na nakahati, nakadistribute. At syempre, meron mga gastusin, yung mga biniling ingredients, yung mga binili na ready-made na food or pinadeliver. Ayan. So, una, kumpitin natin yung sales o yung benta sa araw na yon. Paano ulit ba tayo maglagay ng isang formula o function, di ba? Para hindi na natin kailangang i-add. Hayaan natin si Excel ang gumawa. So, hindi ba? I-click muna natin ang ating cell na gustong paglagyan. So, ito yon, katapat ng total. At maaari nating pindutin ang insert function button dito. Pwede rin naman tayong pumunta sa formulas at insert function. Kung kayo po ay nasa browser, tandaan na nasa insert ang nandito po ang insert formula na button. Pero, mali akin na pindot yan. Pero, pareho ng browser version, maging sa Mac, para sa ilan sa inyo. Pwedeng ito ang gamitin natin, yung insert function na nandito. So, para dito sa unang halimbawa, gamitin natin ito. At may lalabas na ganitong window. So, insert function. Kung mapapansin nyo, pwede kayong mag-type kung meron kayong tingin nyo, hindi nyo alam kung ano yung function, pero tingin nyo ay posibleng ginagawa ng MS Excel, pwede kayong mag-search dito ng ginagawa. So, kunyari, try natin addition. Yan. Kung ano yung iba yung pinakita sa atin, pero maaari nyo yung subukan. So, puntahan natin to yung most recently used. Ito naman yung default na ipinapakita. At ang gagamitin natin, dahil ang gusto natin gawin ay i-add lamang, hindi ba? So, sum ang ginagamit para dito. Ito yung description niya sa baba. Adds all the numbers in a range of cells. So, dito sa taas nito, yung naka-bold na font, pinapakita yung syntax o kung paano ba gagamitin itong sum. So, sisimulan siya siyempre with sum, and then, ililista lang natin yung mga number na gusto nating i-add ng MS Excel. Kapag sinabing ganitong number, pwede rin tayong gumamit ng reference ng cell. So, subukan natin gamitin itong sum. I-press natin ang OK. At kung mapapansin nyo, meron na kagad siyang isinuggest. So, sum B8 hanggang B15. So, pwede nating i-OK muna ito at kanyang inad. Ngunit, i-check natin kung tama ba yung mga piniling cells, di ba? References. So, habang nakaselect itong ating cell na pinaglagyan natin ng function at formula na ating binago, i-click natin dito sa formula bar yung range of cells na kanyang ipinili. So, nakalagay dito ay B8, B15. At pag kinlik natin ito, magpapalit ito ng kulay at ipapakita kung ano ang kanyang ina-add. So, tama naman, although may sobrang isa, ngunit wala namang nakasulat dito, so hindi siya dadagdag dito sa bilang. So, pwede natin itong i-edit. So, i-click natin dito hanggang lumabas yung cursor, yung nagbe-blink na linya, di ba? At pwede nating palitan yung B15 to B14, katulad nyan. So, yan yung isang paraan, hindi ba? Ng paglagay ng function. Meron pa tayong isa-sum dito sa baba. So, yung total naman ng mga expenses, dito natin ilalagay. Ang isa pang paraan ay maaari natin tong i-type. At kung ita-type natin to, sisimulan natin, di ba? With
an equal sign. Susulat natin yung sum. Ayan, kung mapapansin nyo, wait, scroll natin para makita nyo ng buo. Ayan. Paglagay ko pa lamang ng isang letra, meron na kagad ipinapakitang listahan si MS Excel. So, ito yung mga sinasuggest niya base dun sa ating itinatype. So, ayan. Sum yung ipinapakita. May iba pang mga uri ng pag-sum. Pero ito yung gagamitin lamang natin, yung pinakasimple. At kapag in-enter natin, ay mawawala tayo doon dahil hindi natin nabuo. Kaya may error yan, may name. So, balikan natin. Ating i-double click. Balik tayo sa pag-edit. At yung kung naalala nyo yung syntax kanina, ulitin natin, burahin natin para lumabas. Ayan, sum. Diba? Pagkatapos ng function, ang kadalasang ginagamit ay open parenthesis para sabihin kung ano yung range of cells na ating ilalagay. So, nasaan ba yung cells na gagamitin natin? Diba? Nandito sa taas. So, yung paglagay nito, maaari nating i-click at i-hold yung control at i-click ang mga sumusunod pang cells. So, katulad nyan. Pero katulad nyan, medyo marami, merong mas madaling paraan, di ba? I-click natin ang unang cell, itong taas, at i-drag. So, i-hold natin. Click, hold, and then drag pababa upang mapili yung range ng cells na yon. At dahil yan lang yung gusto nating i-add, i-close na natin. Lagyan natin yung close parenthesis and enter. So, ayan. Mapapansin nyo dito, kanya nang in-add. At dito sa taas, yung ating formula. So, click natin yung formula para i-check. Ayan, tama naman yung kanyang ina-add, di ba? At meron na tayong nakuhang total. Susunod ay ang net profit. Ano ba ibig sabihin ng profit? Di ba? Pag net profit, ibig sabihin, ito yung kinita natin matapos nating ibawas yung ating mga ginastos. So, ang ating nabenta ay 40,719 dito sa araw na to. At yung ginastos sa araw na yon ay 26,322.90. So, para ma-compute yung net profit, ima-minus natin ang daily expenses sa daily sales. So, paano ba natin ito pwedeng gawin? Diba? Sulat natin ang equal sign para simulan ang ating formula. I-click natin yung ating unang cell na gagamitin, itong reference. Yan. Papansin nyo, lumabas na dito yung pangalan ng cell na actually, pwede rin naman nating i-type. Pero hindi ba mas madaling i-click na lang natin? So, yan. I-click natin. Highlight ito ng blue. So, ito yung total ng ating daily sales, hindi ba? At babawas natin ang total ng ating daily expenses. So, lagyan natin ng minus. At i-click natin ito. Yan. Ganun lang. Simple lang naman. So, yan yung ating profit para sa araw na yon. So, mapapansin nyo dito, meron pa akong mga green dito sa kanan. So, ito yung total ng mga sales per area. So, paano ba natin gagawin ito? Hawig lang din naman. Simulan natin ng equal sign. Tapos sum, dahil marami itong ating i-add. Buksan natin yung open parenthesis. At i-click natin yung mga kahanay na gusto nating i-add. So, ito rin, para dito sa Feb 5, Feb 6, at Feb 7. So, ito yung aking ginamit upang hindi na isama yung mga cells nasa pagitan nila na hindi naman natin kailangan para sa datos. Baka kasi may numerong mailagay dito at magulo pa yung ating computation. So, piliin lamang natin yung dapat nakasama dito sa ating kino-compute. So, isara natin ang ating formula. Ayan, close parenthesis at enter. So, tama naman yung kanyang pag-add. Click natin ulit at yung references ng cells. Ayan, makikita nyo sa taas na pinapakita K8, ito yung K8, H8, ito, E8, ito naman, at B8, dito naman sa una. So, katulad nung sa ibang cells, pwede rin natin gawin na may formula ito, pwede natin gamitin yung pag-ulit ng formula pababa. So, katulad niyang kinlik ko lamang, di ba?
Sinelect ko muna ito. Dito sa green na square sa dulo, zoom in tayong kaunti para mas makita nyo ng mas malaki. Ayan. Diba? Magpapalit yung aking cursor sa cross. Pag dinrag ko ito pababa, pansin nyo, nagkaroon ng mga values. Zoom out tayo ulit para makita yung kabuuan. Click natin yung mga dinagdag natin at mapapansin nyo, kinopya niya yung ating formula sa itaas, ngunit in-adjust niya yung references dun sa kahanay nitong pinagkopyahan natin, di ba? So, ayan. So, nagkaroon na rin tayo ng total. So, pwede nyo rin yung gawin dito sa mga sumusunod. Pwede nyo rin gawin naman ay i-type yung formula ulit. Nasa sa inyo na. Pero, para sa activity na ito, kailangan nyong punan itong mga iba pa. Para matutunan nyo rin, ma-experience nyo yung paggamit ng formula at function. So ito, hawig lamang ito, di ba? Yung ating net profit ay ibabawas natin lahat. Kung mapapansin nyo pala dito, sa ating pang-apat na araw, yung Feb 7, mayroon tayong extra dito na expense, payroll. So wag nyo tong kalimutang isama dito sa total na to sa pagpili nyo ng mga cell na i-compute. Okay? So, yun lamang para dito sa paggamit ng formula at function. Maraming salamat sa pakikinig. Kung may tanong, huwag pong mahiyang magtanong. Yun lang po. Salamat!